Sa pangalawang araw namin sa Manila ay target naming puntahan ang MUA at ang isa sa mga dinarayong Venice Grand Canal sa Taguig City. Inaya rin kami ng hapunan ng kapatid ni Bayaw dahil andun din malapit ang lokasyon nila. Home base ang trabaho ni Bayaw sa BPO at kakatapos lang ng work niya dito. Kasi itong food court naman doon, di ba? Kasama kaming pumunta para naman magkaroon ng banding ang magpipinsan dahil bihira lang silang magkita. Pero bago pa man kami umalis, may usapan na kami ng mga bata na walang mamimili ng mga gamit at mga laruan dahil walang allocation sa budget. Saka na lang kapag okay na ang budget ko. Mga 50, di ba? Thank you po. Thank you. Din, i-overtake man sa kanina sa kuwan, sa gate. Actually guys, first time ko lang talagang sumakay ng tricycle sa buong buhay ko. Kinakailangan pa naming sumakay ng tricycle papunta sa sakayan ng bus mula dito sa lugar ng kapatid ko. Tatlo dito? Okay. Dun ka na. Gunit di ako ya. First time din nilang maranasang sumakay ng ganito kaliit na trike dahil sa aming bayan ay malalaki na hanggang 7 katao ang kasya sa isang biyahe. Dahil wala akong sun protection sa balat, lalo na sa mukha, nag-iinarte muna ako habang maputi-puti pa itong itsura ko. Char. Dumaan na muna kami sa Jollibee dito sa may labasan para makapag-lunch. You're gonna eat Jollibee? Yes. Almost 12 na rin kasi kami nang makaalis sapagkat hanggang 10 ng umaga ang pasok ni Bayaw. Grabe guys, napakainit sa Jollibee. Ang pugi ng anak ko, pangalawa sa akin. Pagkatapos naman naming kumain ay nag-antay na kami ng bus papuntang Baclaran. Ito naman ang first time ni Bunso na sumakay ng bus dahil hanggang tricycle pa lang ang na-experience niya. Nakakalog lang ang mga bata para makatipid kami sa pamasahe. Okay lang naman dahil nasa Pinas tayo. First time, di mo nasabak na. Sa lamig sa loob ng bus, nakatulog kami sa biyahe. Kasarapan naman ng tulog ko nun nang bigla akong mahulog sa upuan at bumagsak ako sa kabilang side ng bus. Buti na lang at hindi nagalit yung ibang pasahero na nabagsakan ko. Alam ko malakas yung pagkakabagsak ko. Pinagpawisan tuloy ako sa gulat habang pinagtatawanan lang ako ng misis ko. Lumipat pa kami ng cab papunta sa MUA at sa totoo lang nakaka-stress talaga ang commute dito sa atin. May gani kita nakauna. Init nila. Malamang masasabi ko ito dahil naranasan ko ang transportation sa South Korea na sobrang advanced at hindi ka mahihirapan katulad nito. Well, wala naman akong choice dahil Pilipino ako. Pero minamanifest ko rin ang pag-unlad sa ating transportasyon dito. At sana lang may mas progresibong paraan ang pamahalaan ukol dito. Sana rin ay nakahanda ang mga Pilipino para sa mga pagbabago. Dahil bilang mga mamamayan, tayo rin ang dahilan kung bakit napakabagal ng pag-usad ng ating bayan. Tayo rin ang tumututol sa mga pagbabago. Isa tayong pabigat kaya sinasamantala tayo at ginagamit ng mga kurakot na politiko. Plano talaga naming puntahan sa araw na to ang MUA, pati na rin ang Venice Grand Canal. Pero sinabi ni Bayaw na alanganin na dahil hindi raw kayang ikutin ang MUA ng isang araw. Nasa overpass pa nga lang kami ay nagtagal na sa photo ops. Pasimple na rin ang pagkuha ko ng mga video clips para sa Win in Manila with Fam Vlogs ko. How's your son? He made the team this year? We're gonna go to the bathroom, guys. Meet, may Inglisirang pamangkin at tour guide namin dahil halos kabisado niya na ang mga daanan sa mga lugar na pinuntahan namin nung nasa Manila pa kami. Kakapasok pa lang namin sa loob ng MUA ay lumabas na naman kami ulit dahil sa mga kasama kong mga palaihi. Nagatan mo niya siyang mata siya. Sige. Kinakailangan naming lumabas dahil nandun ang pinakamalapit na CR sa kinaroroonan namin. Ang lakad na to ay para lang sa mga bata at gusto naming ma-enjoy nila ang araw na to. Kaya hinanap kaagad namin ang lugar na alam naming magugustuhan nila. Sa paghahanap pa lang ay nakakaubos na ng oras plus conscious pa kami sa budget. Kaya ang gusto namin ay ang budget friendly na lugar. Kaya sa mga amusement area na alam naming mahal, pasilip-silip na lang sila. Wala ko nose. Lalo pa kaming nagtagal dahil dumaan pa ako sa bangko para ipaayos sana ang problema sa online banking ko. Ngunit sa haba ng pila ay hindi ko na rin nainantay. Ilang sandali pa sa aming paghahanap ay nakita na rin namin sa wakas ang Tom's World. May mga pa-free taste pa nga kaming nadaanan na hindi rin namin pinalampas. Mura siyang milk tea. Wow, dog! Bumili lang kami ng 110 tokens worth 350 pesos. Akala ko sobra-sobra na yun para sa 5 bata. Bitin na bitin pala sila dun. Wala pa ngang isang oras ubos na kaya bumili ulit ang kapatid ko ng panibago. Habang pinagmamasdan ko sila, sobrang saya ko.
Siyempre, hindi ko sila makikitang ganun kung nasa malayo pa ako. Isa rin ito sa mga bagay na hindi ko naranasan nung kabataan ko dahil bulo at itak parati ang hawak-hawak namin sa bukid sa tuwing weekend. At sa panahon ding iyon, walang ganito kahit sa mismong bayan namin. Pero sa totoo lang, nakakapagod din silang sundan kung saan-saan sila maglalaro. Lalo na sa pinakabata sa kanila. Siyempre malilikot ang mga ganun. Napagod na nga rin si Mrs. kaya naupo na lang sa gilid at inaantay na lang kaming matapos. Dito naman sa labas ng Tom's World, nag-uusap kami kung saan kami kakain. Pero pagkatapos naming makita ang menu na to, tapos kaagad ang usapan namin. Nakapag-decide kaagad kami na bibili na lang ng iluluto at sa bahay na lang kakain. Matabok man gapon mi, galugaw po dani style ni Manila. Matagaw man ta diri oy. Dito naman sa grocery, may pasample din ang Great Taste na hindi rin namin pinalampas. Thank you, B. Trinay ko lang din pero hindi talaga pasok sa panlasa ko ang 3-in-1 coffee kahit pa anong brand. Kumuha ng free. Correct! Bawal na din ang mag-video sa loob ng supermarket, sabi ni Kuyang Guard. Derita. Pero ito ang resibo ng binili naming manok na niluto ko kaagad para sa hapunan namin sa pangalawang araw ng Manila with Fam ni Papsi Shake.